Department of Health. Asek, maganda morning. Si Katunying po ito. Magandang umaga, Katunying. Magandang umaga rin po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Opo, mayroon na pong bill na ifinail sa Kongreso tungkol sa pagbabawal ng lubusan o total ban sa vape. Ano po ba ang posisyon ng Department of Health dito? Opo, ang posisyon po ng Department of Health, tignan natin yung datos kung bakit ba nagkaroon ng ganitong bill. Nakita po kasi natin na bagamat ang ating smoking, ang paninigarilyo, yung traditional na sigarilyo ay pababa na, no? Noong 2009, 29.7% ng ating populasyon ang naninigarilyo. Bumaba ito ng papunta sa 19.5, malaki po yon noong 2021, although 2 dekada yon, Katunying. Yes. Ngayon, nakita naman natin yon na pag tinignan mo sa kabila naman, yung vaping trends, dumadami naman yung gumagamit ng vape. Yung lalo na sa kabataan, Yes. sa edad 13 hanggang 15, mula 14.1%, no? Hindi pala mula, naging 14.1% na ang gumagamit ng vape noong 2019. Asek, ilan? 13 years old? Opo. 13 years old. 13 years old, edi... Yes. Pasensya na, ang sabi nga namin sa Nueve, katutuli pa lang yan ha. Yun na nga. Kumbaga, years old. hindi ba pambihira? Nagbe-vape na 13 years old pa lang. 13 to... ano po? 13 to 15, 14%. 14% na ang nagbe-vape as of 2019? Correct. Which means baka mas mataas pa yan ngayon, Katunying. Oo. Ay, grabe pala. Teka muna, pag sinabi niyong 14% ng universe ng gumagamit ng vape? 14% po ng populasyon na 13 to 15 years old. Ay, grabe. Yes. Ay, napakadami po nun, Doc. Pero yung iba po, yung ibang mga age bracket, meron ba kayo dyan? Yung ibang age bracket, meron po. Sa adults po naman, ang minomonitor naman sa young adults, 15 to 24 years old, mas maliit yung porsyento. Noong 2015, 0.5% ng population na 15 to 24. Tapos noong 2021, 4.6%. Sa kabuuan ng mga adults, no, mas matanda na ho dito sa 24, 2.1% po yung gumagamit. Kaya namin ganun inilalahad, Katunying, kasi nakikita talaga, as you have rightfully noticed, na bakit parang dun sa mga teenager yung mas dumadami. Opo. Nabanggit ko po kanina, habang naka-standby po kayo, dito sa may Morato area, grabe, tabi-tabi po yung parang lounge, vape lounge na ang gaganda. Talaga namang maaakit ka. Ito po yung legal until it is prohibited. Ano po? Yes, ganun na nga po, no. Actually, yung mga vape lounge, meron pong restrictions na hindi dapat pumupunta ang mga minors. So siguro mga gumagamit dyan yung mga mas matatanda at syempre nakaka-afford. Kasi hindi ko alam, hindi ako gumagamit ng I'm just assuming na meron may rental fee or something yan, no, para siguro sa kapihan na magabayad ka. Ngayon po, pero yung mga bata kasi, hindi mo makikita dyan dahil bawal sila dyan. Yes. Ang mas nakakabahala, saan nagve-vape yung mga bata at saan sila nakakakuha ng vape. Nakikita po namin na dun sa ating mga paaralan na marami mga kabataan, akala natin USB yung nakasabit sa leeg kasi ang liliit na lang ng mga devices At yung pala, hindi pala USB, vape pala. Sa inyo na po sila. Opo, talagang malamang na-access yan. Ang problema pa, kung baka na-access pa sa tinatawag na gray or black market, na baka nga yun pa yung ipinagbabawal o baka yung smuggled na vape, baka mas delikado. But of course, whether it is smuggled or legally imported, ano po ba ang pag-aaral ng Department of Health? Tama po ba yung nabanggit ni Congressman Odocado na mas delikado pa sa kalusugan, even more harmful daw po ang vape kaysa sa normal na sigarilyo? Ang masasabi po natin ng Department of Health, hindi naman natin kinokontra si Kong Nuts, pero kasi
kulang pa ang ebidensya ng long-term effect. So, may punto siya eh. Yun ho kasi yung sigarilyo, dahil matagal na yung sigarilyo, 1950s pa yan eh. So, Opo. alam natin na ang sigarilyo, 7,000 ang chemical at 70 doon ang established na alam natin nagiging cancer, nagiging sanhi ng cancer. Ang vape kasi, ang research kasi, katunying, kaya nahihirap sila sumagot, no? Kasi pag sinabi ng DOH na wala pang pag-aaral, di matutuwa naman yung mga vape manufacturers. Sabi sa inyo, walang pag-aaral. Pero, ang caution namin is, dahil ang vape, mga ano lang yan eh, mga early 2000s lang yan sumikat. So wala pang 25 years. So baka ngayon pa lang nag-25 years. Kulang pa yung datos. Ngayon, aantayin pa ba natin na magkaroon tayo ng datos? Ibig sabihin, yung maraming populasyon. Kaya naiintindihan namin kung bakit gano'n ang pananaw ni Kong Nat. Dahil, ang alam nating datos, meron na tayong mga health effects ang vape tulad ng EVALI, yung e-cigarette and vape-associated lung injury, o mas kilala dun sa para bang popcorn lang, no? Ibig sabihin, yung kasing ating baga, parang may mga maliliit na butas at saka mga sako yan eh, na pagka naging sabog-sabog na yon, mukha siyang popcorn na CT scan sa X-ray. Yes, so tapos, yung nikotina, ito katunying, yung nikotina kasi, dati pagka dun sa mga traditional cigarettes, parang masusukat mo eh. Alam namin more or less, I think 1 milligram ba or 10 milligrams. May standard measure yan. Yung vape, dahil likido yan, pwedeng kargahan ng mas marami. So, nakaka-addict kasi yung nikotina eh. So, kung isipin nyo kung bumibili yung mga vape users, maaaring hindi nila alam or baka sinasadya nila, baka nagdadagdag yan dun sa likido, dun sa kanilang bala ng vape mismo at dumadami yung vape na pumapasok sa katawan. Hindi pa natin nakikita ng established na malamang sa malamang merong harmful effects na sobrang addicting yan. Opo. Saka po yung katulad dito, binabasa ko yung isang research na meron daw pong cardiovascular effects. May ano ba tong endothelial dysfunction? Ano ba yun, Doc? Endothelial dysfunction? Opo, yung endothelium, yan yung pinaka-lining, yung pinaka-loob ng ating mga ugat na dinadaluyan ng dugo. Kapag ang vape po kasi ginagamit natin, dahil nga ang dami pang isa pang problema kasi dyan, ang daming hindi pa alam, hindi pa kilala na chemical na maaaring nga pumapasok doon. So, magkakahalo yan na papasok yan sa ating katawan at maaaring makasira doon sa pinaka-loob ng ating mga ugat. Kumbaga, kung ang cholesterol ay nagdadagdag at para bang nag-iimbak ka doon sa loob ng ating mga ugat at nagbabara siya, pag sinabing endothelial lining nasisira, disruption, nagkakaroon ng mga maliliit siguro na punit-punit, nagkakaproblema, which over time, mapupunta rin ho yun dun sa mga atake sa puso. Kasi pag nagkaroon ka ng maliit na sugat sa loob ng ating ugat, pwedeng kabitan yan ng mga kolesterol. Tapos babalik tayo dun sa bara-bara na naman. In other words, bagamat hindi na siguro natin kailangan pang detalyihin yung napakaraming possible harmful effects nito pong vape, talagang delikado po ito. Lalo pa nga at ito'y ang ginawa ng iba dito para daw makaiwas sa sigarilyo para makalayo sa paninigarilyo ay ito na lang daw ang gagawin. Akala ito ay magandang alternative, Dr. Asek. Ang daming ganyan akong nakikita, katunying, no? Maski sa Facebook, alam mo mga paid ads, biglang may lumilitaw na parang harm reduction, sinasabi na mas mas ligtas to kumpara sa sigarilyo. Marami ring bansa ang para bang aktibo yung industriya ng vape na sinasabi nila, kami na lang ang gamitin imbes na sigarilyo. Kami po ay pang-quit daw, pang-iwas sa sigarilyo. Pero ang sina-challenge nga ng Pilipinas is yung mga 13 to 15 years old, balikan natin yung sinabi natin na pumanik yung gumagamit ng vape. Marami dyan, hindi pa gumagamit ng sigarilyo at all. Ang first contact nila is ang vape. And kung maaalala nyo po, I think it was last year na-report dito sa bansa natin, yung unang kaso ng namatay na Pilipino dahil sa vape. Kung hindi ako nagkakamali, 22 years old siya. Yes. Sa PGH siya napasok, naalala ko to Tapos ang background niya, 2 taon siyang dire-diretso na nagve-vape, hindi siya naninigarilyo dati. Basketball player pa, ganun yung endorsement dun sa data na parang athletic, basketball player, does not smoke. Tapos
nung pinasok sa PGH, ano na siya, dokumentado to, may mga laboratory findings. Yung kanyang CT scan, yun nga, meron ng EVALI, yung sira-sira na yung baga, hindi na siya makahinga na maayos, at pumanaw siya dahil sa heart attack kung hindi ako nagkakamali. So, yan ang isang punto na pangontra dun sa sinasabi na safer siya than smoking. Ito nga, hindi na nigarilyo tapos athletic pa, bata, hindi to matanda. Hindi to yung sinasabing marupok na ang katawan. Hindi, malakas to na atleta tapos nag-vape ng 2 taon. Ayan ang nangyari. So as far as the DOH is concerned, ito palang binabanggit niyo na to na kaso ng 22 years old na Pinoy ay death caused by vaping? Vape. Opo. Ang official sign out sa death certificate is e-cigarette and vape-associated lung injury, EVALI, secondary to vape use. Oo. Technical po yun, pero sa mga katuwid, yung dahilan talaga ay ang vape. Yung vape. Dapat palang... teka muna, yun lang bang nagbe-vape mismo ang delikado? Paano yung... Di ba sa atin may mga... yung regular na yosi, yung second hand smoker, sabi niya second hand smoke, sa vaping ganun din ba? Ganun rin, Katunying. Kasi yung buga, pag nakakita tayo ng vape, nung una kong nakita tong vape mga 5-10 years ago, sabi ko, parang bakit may fog machine? Di ba? May kotse na, kita yun, may darating na kotse, bababa yung bintana, biglang ang lakas ng buga, sabi, may fog machine sa loob. Yun pala, vape pala, no? So, lahat po, nung nabubugahan ng usok na yun, kasi ano yan sa technical terminology, aerosolized. Parang sprayer na napakapino nung likido. Pag katabi mo yung nagve-vape at nabugahan ka at na-inhale mo yun, kanina nagve-vape. Dahil papasok kung ano yung mismong chemical na binubuga or na sinispray dun sa loob ng kanyang bibig, papasok na rin sa'yo. So, ang laki po nung tsansa na makakuha ka rin nung mga EVALI, nung popcorn lang, nung sa endothelial damage, dahil dun sa second-hand vape. At in so far as the DOH is concerned, ano ba ang Tagalog ng yung lumalabas dun sa vape? Di ba usok rin? Usok din. Wala namang special word ng Walang lumalabas. Usok rin yan. Usok din. Delikado din. Kung delikado dun sa nagbe-vape, delikado din sa lumalanghap ng vape. Lalo na nga yung mga may sakit na siguro, no? Yung mga dati ng may sakit na doktor. Yes, isa pa yan, no? Kasi kung meron ng hika, isipin natin, balik tayo dun sa 13 to 15, dun kawawa yung mga pasyenteng teenager na merong hika. Kasi, by the way, yung gamot sa hika, ngayon wala naisip, Katunying, yung gamot sa hika, parang ganun kasi yung mekanismo na ginagamit. Pero syempre yung gamot nakakagaling yun. So isipin ninyo, para kayong nagpa-puff nung panghika, pero imbis na gamot ang pinapasok ninyo, mas lalo yung pinapalala yung inyong hika dahil ibang chemical ang pinapasok na hindi pa dokumentado kung ano ang kanilang epekto dun sa mismong baga natin. So, kapag ka po nagka-conduct ng hearing, halimbawa, at umusad po ito, ang Committee on Health ng Kongreso, ang position ninyo is to support the ban on vaping? Ang posisyon po ng DOH, yung RA 11900, yung existing law natin, ang dami talagang mga loopholes, no, na kailangang ayusin. Kung yun po yung panukala ni Kong Nats, ay handa ho kaming humarap dun sa hearing at ibigay lahat itong datos na to at himayin na, kasi kung sabi nga nila, yung RA 11900 ay di umano para daw ma-regulate ang vape, pero nung tinignan namin, mas binaba pa yung age of access from 21 naging 18. Hindi. Tapos tapos may mga iba rin kasi nga panukala na tipong dapat yung pakete, yung packaging, dapat plain na lang yan kasi napakakintab, napakakulay. Sino bang binibentahan natin? Kung ang binibentahan natin ay yung matanda na pinapakwit natin, bakit hindi naman siguro brand to. Bakit cartoons? Tama. Bakit yung pusa na nag-hello? Mga bata nakalagay dun sa mga bata talaga yung target, naging status symbol pa nga, ngayon . Exactly. Yun ang malungkot. Exactly. Actually, ang siya pang tanong ko dyan, Asek, bakit DTI ang parabagang nagre-regulate? Hindi ba ang Department of Health? Ano ginagawa ng DTI dyan? Natumbok niyo, Katunying. Dati kasi, nung wala pa yung RE 11900,
ang ating FDA, isang ahensya ng DOH ang nagbabantay sa vape. Ngayon po, parang sinabi nilang na yung device daw DTI na, tapos yung FDA hanggang doon na lang, doon sa chemical. So parang kami, nahihirapan kami. Tapos alam nyo ba na may mga hearing naman, dokumentado to, na yung DTI mismo nagsabi, wala rin naman sila nung mga laboratorio at kailangan nila silang sumangguni sa FDA. So sabi namin, di ganun din pala, babalik din pala tayo sa FDA. Pero for reasons that only not this current Congress, anong Congress ba yan? Panahon pa yan na dati, na yung 11,900, na parang, bakit nyo binigay sa DTI? Ganun na nga ang sitwasyon. So yan yung mga kailangan nating tignan dun sa kasalukuyan nating batas. Yes, sir. Hindi, dapat talaga i-review natin yan. Ako, hindi po ako nagbe-vape, kaya lang may mga nakakausap ako lagi, bigla lang tatalikod at hihigop at saka bubuga. Langhap, sarap ko din naman. Langhap, sarap. Damay din pala ako doon. Oh, by the way, nabanggit mo Katunyin yung langhap, no? Pansin nyo yung amoy, kakaiba rin na parang actually hindi pangit yung amoy niya eh. Parang kaya ako binabanggit yon dahil babalik na naman sa marketing. Sino bang binibentahan? Bakit tutti fruity? Bakit bubble gum? Bakit napaka-cute, di ba no mga amoy? So talagang mapapakamot ka na mukhang naging marketing ploy. Yes. Ang target market nila ay ang mga kabataan talaga. Kabataan. Opo. Asek, thank you so much po. Asek, isa na lang po. Total, nandyan na kayo. Magpayo nga kayo sa atin pong mga tagapanood, tagapakinig, yung mga do's and don'ts, lalo na sa pagkain, ngayon pong panahon ng kainan at handaan. Sunod-sunod ang mga party. Opo, ang kampanya po ng DOH ngayon na Ligtas Christmas, dapat ho ang tamang pagkain ang sinusunod natin. Yung pinggang Pinoy, kapag tinignan po natin yan, portion control. Kalahati lamang po nung plato ang para sa, actually hindi lamang, kalahati nung plato ang para sa ating prutas at gulay na sariwa, hindi kasama ang buko salad dahil may krema yan. Tapos yung 1/4 nung plato, isang kapat, hanggang dun lamang yung carbohydrates. Ano to? Yung mga macaroni salad, naku, patensya na ho, yung mga spaghetti, yung kanin, hanggang 1/4 lang po. And then yung mga lechon, yung manok, yung mga matataba, yung mga mamantika, 1/4 lang rin ho nung plato. Hindi namin binabawal, Katunying. Ang sinasabi lang po namin, hinay-hinay. Sabi nga ng Pangulo natin, may bago siyang vlog na panood ko kaninang umaga lang na parang pag nabusog ka na, huwag mo nang sagarin at suportahan ng DOH yun. Huwag mo nang lampasan dahil sumisenyas na yung katawan mo na tama na. And by the way, anong dami po ng alak, ang beer, ang alcohol, hindi ho maganda yan, lalo na kung magmamaneho. Wag na hong uminom. Asek Albert Domingo, Doc, maraming salamat. Magandang umaga. Happy holidays. Holidays, Katunying. Maraming salamat po. Good morning. Good morning. Si Assistant Secretary Albert Domingo, Department of Health.